Ang paghihiwalay ng mag-asawa ay usaping legal at kontrobersyal. Hanggang ngayon kasi, hindi pa ganap na naisa sa batas ang diborsyo. Dahil sa hating opinyon ukol dito. Pero may isang tribo sa Mindanao, matagal nang may sinusunod na proseso. Sa isang tahimik na bayan sa Surigao del Sur, Mayong buntag, no? Magandang umaga sa lahat. may isang pagtitipon na hindi pangkaraniwan. Ipus puno ka istorya no hingga ta hikwa ko na sa mo ko. Yan. Ama ka kiniya ka. Naman mo bakit madami lang kaso ano makasabuha ka ng damilata. So bayon ta. Ang mga nakatatandang elder ng tribo, sila ang tagapamagitan. Kang kumpinan, dapat kumpinan, isa't kamot. Ito ang tumatayong korte ng tribo ng mga Manobo. Tanan problema, dako, dogi, komento, may solusyon. Dito sinusolusyonan ang anumang hidwaan at sa pagkakataong ito, isang pagsasama ang tutuldukan. Siya sa tinuod istorya na si Malik Yabay minahal ko kan sa kasawa ko. Rosie, siguro na't Manila, wala ka responsibility ka mabata, no? Agad kami titibok tipan. Sa harap ng kanilang komunidad, pursigido silang makipaghiwalay sa isa't isa ng tuluyan. Dahil para sa mga Manobo, ang pag-aasawa at maging ang paghihiwalay ay hindi lamang usapin ng dalawang tao. Ito ay hinaharap, hinahatulan at tinatapos sa harap ng tribo. Sa isang bansang nananatiling sarado ang pinto sa diborsyo, may ibang batas dito sa bayan ng San Miguel na patuloy na umiiral. Batas na hinubog ng tradisyon, kultura at kolektibong karanasan ng isang komunidad. Ayon sa mga historian, hindi na bago ang diborsyo sa Pilipinas dahil bago pa tayo masakop ng mga Kastila, meron lang sinusunod na ritual ng paghihiwalay ang mga katutubo. Ngayong araw na ito, tatapusin ang 17 taong pagkasama ng mag-asawa sang-ayon sa batas ng tribo ng Manobo. Sila ay sina Rogie at Malik. Si Kuna no Diyos, paminog kasi kami ko sub sampikam ko si Kuna, tanda awak kay Dini. May tumatayong abogado para sa magkabilang panig. Manigaon ang tawag sa kanila. Nasa gitnang mesa naman ang mga datu o elder. Okay, so puntoon na Edo, si Eni sa Edo na intabda para to sa Edi formal na proceedings to paghusoy para si mag-asawa na si Rogie o si Malik husoy to kan pinasubay to buata na anda no kultura o tradisyon ta isip kinabuhitan mo tribo no Manobo. Hindi pribado ang pagpupulong. Naroroon din ang kanilang mga anak, mga kapitbahay at iba pang residente na gustong masaksihan ang magaganap na proseso ng hiwalayan. Ito raw ay isang bahagi ng kanilang kultura na hindi dapat ikahiya, bagkus ay kanilang ipinagmamalaki. Bagay alang to narratives, no kayo no kanig kung toon. Iyan. Sikan kasaysayan to si Eni, si Rosie, migdatong dat opisina. So mig-complain, may tungod to kang kami nyo undan o si Malik. Iyan. Nang kami niyo na si Malik na nagka-problema. Gumikan, to kan medon ikatayo no party, no kagi pa, mikusad-kusad. Inuong gaza, og kondangan siya, og sa-isa yung daman, katagahan naman, kit mo hinungdan, wala kimang kataga do, no ito matagusan na rason. Bilang bahagi ng tradisyon sa harap ng maraming tao,
kailangang ilahad ang saloobin ng nakikipaghiwalay o ang naaagrabyado. Pumayag silang isama ang mga sensitibong detalye ng kanilang naging relasyon para mas maunawaan namin ang proseso at kung bakit humantong dito ang kanilang pagsasama. Siya sa tinuod istorya na si Malik Yabay minahal ko kan so asawa ko. Di galing lang so sugod no nigilin si kanding kanay yak to dong kuno istorya nigilin si kanding kanay to ug panrabaho ka. So para ug pakatabang ito to mo problema ta din ito bayoy. Kahit kung na wala problema, wala panrabaho ka. Ito ang komunidad ni Rogie. Pagsasaka at pagtitinda ng prutas ang kanyang ikinabubuhay. Magandang araw po, sir. Opo, Sir Rogie. Opo, Sir John Consulta po, sir, sa Eyewitness. Kamusta po kayo? mabuti po. Opo, sige, sir. Kasi Ano pong ginagawa niyo dyan, tay? nag-ano po ako ng sa bakuran namin para malagyan po ng bakod. Ng bakod? Opo. Okay. Saan galing sir ng mga kabayan? No, sa bundok. Bundo? Ano yun, sa binili mo o ikaw kumuha? Ako kumuha niyan. Tuloy po. Opo, salamat po. Ito po yung bahay. So dito kayo sa nagluluto? Opo. 10 taon nang naninirahan si Rogie sa bahay na ito na kanyang ipinatayo. Ito ang nagsilbing tahanan nila kasama ni Mari at kanilang 6 na mga anak sa loob ng 17 taon. Taong 2023, matapos ang 17 taong pagsasama, naghiwalay silang mag-asawa. Wala nang natirang mga gamit si Malik sa bahay at ang kanilang wedding picture, Dito po linagayon. May picture pa po kayo dyan? Dito sa CR ko na lang tinapon to eh. Ah, ganun. Oo. Oo. Ano ba yan, tay? Yung picture namin, kasal po kami. Kasal, picture ng kasal nyo. Opo. Oo. Pero, tay, bakit parang may tusok dito sa mukha ni Malik? Tinusok ko po kasi yan kasi galit na galit ako sa kanya eh. Tinusok Kaya nyo? Ano ginamit yung pantusok? pako. Pako. Pinapon ko na yata. Ito para hindi ko na makita sa bahay ko. So talaga nung tinusok ito, galit na galit kayo? Galit na galit talaga ako. Ayaw ko nang kasi makita yung mukha niya doon nakadikit sa bahay namin. Yung 2 babae ko, sinama niya. At yung 4 na anak ko dito. Yung 2 po, ano yun? Mas panganay po ba yan? Mas bata? Yung babae, mga pang-4 yun. Okay. Yung bunso ko na babae, nasa kanya. ayon kay Rogie, sa kabila ng mga kasalanan ni Malik, nagawa niya itong patawarin. Nabo yung amang so pag-uli na kunan ba pakaangay to kang kinayahan din. So madugyon man kag kausaban to kang kinabuhi din. How uli on si kandin kamo sugal din doon on og inom on si kandin tibuon kamo bisyo na doon on kandin. Umasa raw noon si Rogie na magbabago si Malik. Nas kuha man gihapon to diya kay ko asa kadug usab. Mig-usab kong gasod si kandin migpamusot to pasaylo kanay to ug paul si kandin kanay. To si kan. Napigdawat ko man gihapon so para man no ko nagkabong si mo bata ko. So mo bata ko baya mo dugyon. Niyon sa ni mo kuon. Dani og high school og kan ko mo dugyon ka mo bata ko. Tahimik lamang na nakikinig si Malik habang ikinikwento ng buo ni Rogie ang nangyari sa kanilang relasyon. Maraming pagkakataon na nawawalay raw sila sa isa't isa dahil sa trabaho. Bigil ka man to. Bigil ka si kaning kanya man. Diyo, panawag at gato si kan. Doon sa ini, pigboarding ang kut kang bayoy. Nagiling magkat boarding ang bahay ko. Wadat, pagdumaw ang gato yukos. Tapos, kagit, anak matya. Ang bagtas doon, patindot sa ini, largot Laguna. Migsa ko at Laguna, kawas at Pasig. Sukwarad man sepi ko, migbagding ka to Pasig, largot kalaok at migbagtas ko kan.
kaniyo. Halos ang gamades, what kinaulay ko na may pagtas na kalawakan lang ng pasig. Daya-daya ko sa bata. Pati niya magkuha na doon. Tapos, kaganing bayos din ka, pigmanlosong ko si Gandhin. Sa bawat salitang binibitawan ni Rogie, ramdam ang bigat ng sama ng loob. Galit na matagal nang kinikimkim. Main ka masay mo tibukan siyak si Malik ayahay isalis. Siyak na. Neling si kinabuhi ko gumikan ni Sapkiruji na ko nagtarong kanak og atimans mo bata. Mabata ko, grabe paglisod ko. Tiba, nagatipa ko si mabata ko dahil nilutang ko. Sorry atang ko, si Rosie at Manila, wala papadaya ka namin. No ko, isin ato na isugot ko. Iya nakasulpa to kapag inahanglanat si mabata ko. Rosie, si Kuno at Manila, wala ka responsabilit kay mabata, no? Agad kami titibok kipad. Migiling at Rosie, wala yain pangarap ko si mabata ko. Gusto ko to pa makatapos o pa maka-eskwela. Nugat ilay no kanak, aber ikaw, paiguwa ka bata, no? Ultimo gani kurente, pero kagani o kalibog tayangkan, pati bogas. Rosie, kung nagkailing si kinabuhi ko, sa basik sigot ko sin ato, so nakita ko skan dito. Responsibility si mabata ta. Mula sa social hall, ilang metro lang ang layo ng bagong tinitirahan ni Malik. Magandang araw po. Ako po si John Consulta po sa Eyewitness. Po si Marlene. Opo, salamat po sa oras po niyo, ha. Sige po, ma'am. Dito po tayo. Ayan. Ayan. Sino po siya? Paano? Siya po sir, ang bago ko kinasama ngayon. Siya, si Tatay Melanio. Hello po, Tatay. Sir, ako po si John Consulta po. Kayo po, Ikinuwento ni Malik sa akin kung paano nabuo ang nauna niyang relasyon kay Rogie. Ayon sa kanya, labag daw ito sa kanyang kalooban. Hindi kayo talaga magnobyo at nobya nung umpisa. Okay. Tapos, ang tribo, kung makatulog sa isang bahay, ang lalaki o babae, kahit hindi na nangyari, ibigay ka talaga. Oo. Kahit hindi pa kayo pinangasawa. Oo, ibigay talaga kapag iba na ngayon eh. Nung panahon na yon, nung binigay po kayo kay Rogie, sir, ma'am, ano pong naramdaman nyo ng mga panahon na yun? Masakit kasi hindi kusang loob ba. Masasabi raw ni Malik na umpisa pa lang, marupok na ang pundasyon ng kanilang pagsasama ni Rogie. Tumutol ho ba kayo nung pinamimigay na kayo kay Rogie? Sinubukan nyo bang humindi? Paano nyo sinabi? Sinabihan ko yung kapatid ko na babae na, ate, pwede, bago mo ako ibigay, magpa-medical muna ako. Kasi hindi ko siya mahal, hindi ko siya type. Ayon kay Malik, mula pa lang sa simula, ay hindi na niya ginusto ang kasal kay Rogie. Isang desisyong hindi niya pinili. Ngunit kinailangan niyang panindigan. Actually, wala akong noon, hindi ko pa siya inibig ba? Hindi mo siya mahal? Oo, hindi ko pa siya mahal. Nagmahal ako sa kanya nanganak na kami, may anak na kami. Sa umpisa, sinubukan niyang ayusin ang kanilang pagsasama. Ngunit matapos ipanganak ang kanilang ikatlong anak, nagbago raw ang lahat. Doon man po ikaw, kung tarong ka panayukos, o guliyo ko si Kuna, so tarong ka. So, nakita ko, gali ka patling, uli ka di si mga bata, takeat, intawat si mga bata, no, wada inoy, wada atiman. Kaya pa ka nabasa ko doon siya, nasa ka mamiling ta, like, patuusan ka na Dabaw. Sa pasunod ko ng bata, so, tarong ka uto ko, pila kayo kasi migagi ka na, nasundayo. Klaro ko si Kuna, nasundayo. Sa pasunod ko nasundayo, so wala sa lakong si Kanis nakasala, may gihod ka sundayo. May Kanis kanit, si Malay ko wala sa lak, seksi nakasala. So guys, kung yan sa pasok kailing si kinabuhi ko, si gumikat kapag dayaro ka namin, si nausap ka. Nausap ka pag dayaro ka namin. Pila nga na sobrang 5 pesos. Si Kang kapag kabuhin sa mga bata. Si Kanji number 1, may ganun at si Yukos gumikan to ka nakita ko si Kanji, no responsable si mabata ko. Saknay si Kanji nung andap sa mabata ko papaiskoy-la. Ug tubagong kutya kandin og ing ato panagbugoy kanding. Andi atog binugoy do susa.
inay ko, how kan anak kong si how kan mo bata, di dairy kong tibo, susang mo bata. Kung nagbugay kan din, sunugoy, nataga amang to. Igsugal ka kan, igbugay ko kan din. Oh, nakoy ni igbugay ko man kano, sugarong masikan din. Okay, so puntoon na Edo, Sa gitna ng pagbabatuhan ng mga paratang, binigyan ng mga dato ng pagkakataong makapagpaliwanag si Milanyo. Ini, namun sika do itu asundin. Do wada penggili dat kinabuhi din, do wada babagdat tonaw na diko, meron di paabot ko din. Itu bang din. Do wada don. Wada don kuat babagdat kinabuhi ko. Do umandino Musugot ako ko na, Sa tinurang ito ni Milanyo, agad na sumagot ang isang manigaon sa panig ni Rogie. kuna tadlang ko kado otong kanon ako na ta, kuna hinasa kanon man di se. Musugot ako ko na, suna kaseka, wala to nyain solusyon. Sunod, ilingon ta to makasala ka man, nataga ka man to si Malik na meron tag-iya, Rogie man niya ba si tag-iya, bisan pa misugot ikaw si Malik so manikong ka doon, meron ng prinsipyo no, so meron man tag gilikat pag gawa ikaw sumay tag-iya, ang pangkasado pa diyan boys kanil delikado baya kang kasado o kontos ka. Pagkanak doon siya daon, para kahusgahan so si Rogie na migdoot man to ginawahan. Yan na importante kuntong kan. So ikaw man amunuhan sa ilogan naman si Rogie, ilogan udat kasawa, authorized man og busato si Rogie. Kanda importante kuntong wadat unya solusyon. So buukon da kang botangon si Rogie para og gawe ka problema. Kanda ka tinuod. Oh, kanda o. Wada diay. Sa huli, nagkasundo ang magkabilang panig sa danyos na kailangang ibigay kay Rogie. no kita no kanin no kayo na alilong di kanin para no kasi yung pagdepensa paghugat sa kanmo kunahon at ito no kasi ni migigat yun. Tamat buwa. Katok. Buwa so impisan da buwan pati apit upinit dia uyakaan. Oh. Kakan ko no, siya tabako. Uyakaan. Pera na nagkakahalaga ng 150,000 pesos at isang baboy ang kapalit para tuluyang mapawalang bisa ang kanilang kasalan ayon sa batas ng tribo. Subalit may isa pang tradisyon ang kinakailangang gawin upang mapawi umano ang galit ni Rogie. Kan istorya tan usay sa og papauli pa. Sa bawat pagdinig ng hiwalayan, may mga ritual na isinasagawa. Kalmang kang balaod. Sutal, pagkauya ka po ka sana, meron nung magkasang balaod, nagsunod ng tano, wak na sa bubong mo. Oh, yan man ka. So para man katumang kang balaod. Oh. Pinagharap sina Rogie at Milanyo, saka ibinigay ang mga manok. Ito raw ang sumisimbolo ng kanilang emosyon. Aguno kapwa. Kanis ganda. babaylo ko na ay babaylo ko. Sige. Ang ritual na ito ay tinatawag na bigto. Ang puti at itim na manok ay sumasalamin sa dalawang panig ng kwento, liwanag at dilim, sakit at pagpapatawad. Di bali, si Mailhan, si Eni, no, si Kuyo, ug-uli ko sa relasyon. Silvio. Oo, yan si Eno, si Sima. O, tatagon to si Bayan. Tapos, bigtawakan ikaw, bigtawasikan ikaw. To, kaginudoon o gilikat, mabigtaw siya ka-auto kung masunod sa silip sa manok ng kabigtaw. Go dumamot at suda na kailog. Yeah. Oo. Kung nausabo gilikat, mabigtaw to ka-auto ko dumutang ko kapag ilogan ko. Yeah, sir. Kadini usap yung gihapon. Muro na yan ang kanil talaga tayo nagiligi ko kanil ito kung ganito gagawin sa dumutay dahil sa aklaman yung pari. Oo. Kuha tamang kunto sa iyo so para di kamo relasyon o kay inuli ay para ingat yung sakita si kandi so na dagmang kubiyag di akan mahal din
Pero lagi ito buwatan siya, para ka inulan. Oh, yeah. Sa isang mabilis na galaw, tinanggal nila Rogie at Milanyo ang isang bahagi ng katawan ng hawak nilang manok. Ang dugo na tumutulo sa lupa, simbolo raw ng galit na unti-unti nilang pinakakawalan. Minabuti naming huwag nang ipakita ang pananakit sa mga hayop bilang bahagi ng ritual. Pero bilang paglilinaw, ang ganitong tradisyon ay hindi labag sa Animal Welfare Act dahil bahagi ito ng ethnic custom ng isang indigenous cultural community. Tama, siya na si Mailhano, inuli ay, ito relasyon. Oh, Milo ko. Milo. Bailot to sabli naman ang turi sa pagpapalitan ng itak ng magkatunggaling kampo. Isang simpleng kilos, ngunit may malalim na kahulugan. Pagkatapos ng hidwaan, isang tahimik na kasunduan na ang nakaraan ay iiwan na at kapayapaan na ang hahayaan nilang manaig. Ang pinakamabigat na bahagi ng ritual ay ang uyagaan. Ang eksenang ito ay isang salamin ng damdamin. Dito, sa baboy ibinubuhos ni Rogie ang lahat ng puot, sakit at hinanakit para maiwasan ang pagbaling ng karahasan sa kapwa-tao. Sa ritual na ito, formal na pinuputol ni Rogie ang negatibong emosyon, hindi lamang sa ikatlong partido, kundi sa buong pangyayari. Dahil malaking halaga ang 150,000 na danyos, nagbigay ng 15,000 si Milanyo bilang paunang bayad kay Rogie. Huhulog-hulugan na lang daw ang kulang pang mahigit 100,000 piso. Ibutang kasabutan, kung minyaw si Rogie, tubugtin buhi, kung nakatpitig file no kaso. Kinanglan, skin mo manigon, o ano ka? Ang buong prosesong ito, ang husoy, tububuyag o ang pagdinig sa hiwalayan ng tribong Manobo ay kinikilala ng saligang batas ng Pilipinas. Karapatan ng mga Manobo na pairalin ang kanilang mga kaugalian kabilang ang diborsyo. Pag wala na yung customary laws, hindi na kami pwedeng tawaging IP. Kasi ibang batas na yung sinusunod namin. Although nirespeto namin yan dahil nandito tayo sa isang bansa, isang konstitusyon. Sa papel, nananatiling mag-asawa sina Rogie at Malik. Ngunit sa mata ng kanilang tribo, tapos na ang kanilang pagsasama. Mititibaw ka o si Malik o si Rosie, like, nakit kaptangan o pwede bahinon, bayoy, pasak. Palinga? Igbutang takat kasabutan. So kung dinito gya pa ikaw kan mo bata, obligasyon kan. So ganit yung kabigtindugan. Nangako naman si Milanyo na aalagaan niya ang mga anak ni Malik. Matapos ang pagkukulong, magpapatuloy na sa kanilang buhay ang dalawa. Maluwag na po yung dibdib ko. Maluwag na Pahinga, po. Bakit po? Noong umpisa, ano bang kinakatakutan ninyo? Kasi akala ko ba makukulong ako. Pero sa balaod ng tribo, basta maano pa nila, samtang kaya pa nila, hindi yan mangyari yan. Nakagaan ho ba ng loob yung ginagawa niyo ho yung ritual kanina, yung mga seremonya? Oo, magaan naman para hindi na ako masyado mag-isip pa. Hindi na ako masyado, ay mayroon pa pala akong
na kunin sa kanya o ano ba. Yung mag-aana po sa akin. Ang kinatay na baboy, pinagsaluhan ng mga manigaon sa bahay ng nanay ni Rogie. Ito raw ay ang pisikal na pagpapatibay na ang mag-asawa ay hiwalay na at wala ng ugnayang marital. Sila ang magsisilbing saksi sa pagtatapos ng ugnayan at nagpanumbalik ng balanse sa komunidad. Sa isang bansang patuloy na pinagbabawal ang diborsyo, nananatiling buhay na tradisyon ang ganitong sistema sa ilang komunidad ng mga katutubo. Dito, ang paghihiwalay ay hindi lamang pagtatapos, kung hindi isang maingat na proseso ng paghilom. Sa ganitong paraan, ang pagwawakas ng isang pagsasama nagiging simula ng mas mapayapang bukas para sa lahat. Magandang gabi. Ako po si John Consulta at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.